sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Isang gabi ng huling bahagi ng Nobyembre 2014, isang 17 taong gulang na high school student, si Maria Cruz, ang natakpuang isang malamig na bangkay sa kanyang pag-uwi. At sa isang eskinita pa, may 200 metro lamang ang layo mula sa tarangkahan ng kanilang bahay. Pagkatapos ngang klase, nag-text siya sa kanyang ina na pauwi na siya, ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya natapos ang maikling 200 metrong lalakarin. Maraming katanungan ang bumalot sa insidente. Ang lugar ng krimen ay nakapangingilabot sa kalinisan. Walang anumang bakas ng paglaban o pagnanakaw. Tila may isang taong maingat na nagburang lahat ng ebidensya at naglaho. Ngunit, sa kamay ng dalaga, mahigpit pa rin niyang hawak ang isang maliit na kahon na maganda ang pagkakabalot sa isang ribon. Sa card na nakakabit sa kahon, nakasulat, "Maligayang kaarawan, kuya." Hanggang sa huling sandaling ng kanyang buhay, tila mahigpit na hinawakan ng dalaga ang regalo na parabang ibibigay niya ito sa isang tao. Hindi lang iyon ang kakatwa. May mga bakas sa kanyang katawan na nagpapakitang hinarap niya ang salarin ng malapitan. Hindi ito isang biglaang pag-atake mula sa likuran. Ibig sabihin, hindi pinag-ingatan ni Maria ang taong iyon. Hindi ito isang estranggero. Ito ay isang taong pinagkakatiwalaan niya, isang taong napakalapit sa kanya. Subalit, ang investigasyon ay napunta sa maling direksyon. Isang lalaking may dating record sa pulisya ang itinurong pangunahing suspek, at mabilis itong pinalaking media bilang isang random act of violence. Nagalit ang matao at pinuntahan pa ang bahay ng lalaki. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nasayang ang mahalagang oras para mahuli ang tunay na salarin. Sa huli, pinalaya ang lalaki dahil sa kakulangan ng ebidensya, at ang kaso ay tuluyang nalimutan. Ang ina na nawalan ng anak ay araw-araw na naglalakad sa eskinita, umiyak at nagdadalam hati, ngunit walang sinuman ang makapagsabi sa kanya ng katotohanan. Lumipas ang 4 na taon. Isang araw ngang taksibol noong 2018, habang nahahandang lumipat at ginigiba na ang kanilang lumang bahay, may natakpuan ang ina sa isang malalim na sulok ngang aparador sa silid. Isang lumang sobre na makailang ulit na binalutan ng tape. Ano kaya ito at bakit ganito na lang kung itago? Sa kanyang nanginginig na makamay, binuksan niya ang sobre, at sa sandaling iyon, napaupo siya sa sahig. Nang gabing iyon, isang bagay na minsang nabanggit ng kanyang anak ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na sinabi ni Maria ilang araw bago siya mamatay. Sa sandaling iyon, ang oras na tila huminto ay muling nagsimulang umusad. Muling binuksan ang investigasyon. Ang regalong pangkarawan at ang ribon, na 4 na taon nang nakatago sa bodega ng ebidensya, ay muling sinuringam ng investigador gamit ang pinakabagong teknolohiya. Sa loop ng maliit na buhol ng ribon, may isang bakas na hindi nakita 4 na taon na ang nakalipas. At ang bakas na iyon ay nagtuturo sa isang pangalan na hindi inaasahan ng lahat. Isang madaling araw, isang araw bago simulan ang demolisyon sa kanilang lugar, kinatok ng mga investigador ang pinto ng isang bahay. Ang taong iyon, na sa loop ng 4 na taon ay nagpakita ng labis na kalungkutan at nanguna pa sa paghahanap sa kanyang kapatid, ay nagbukas ng pinto na may mukhang walang alam. Para kanino nga ba ang regalong pangkarawan na iyon na mahigpit na hawak ni Maria hanggang sa kanyang huling hininga? At bakit ang isang mabait na dalaga ay kailangang mamatay habang hawak ang regalong iyon? Sa maikling 200 metro pauwi, ano nga ba ang nangyari ng gabing iyon? Gabing Nobyembre 2014. Lubog na ang araw. Ang maeskinita sa lugar na iyon, na nakatakda para sa demolisyon at ilang taon nang napabayaan, ay mas mahaba ang gabi kaysa sa araw. Sa lugar na mas marami pa ang abandonadong bahay kaysa sa tinitirhan, isang nag-isang poste ng ilaw ang kanina pa kumikindat-kindat. Nang tuluyan na itong mamatay, isang sinak mula sa flashlight ng barangay Tanot na si Mang Chardo ang tumama sa isang madilim na kanal. May nakita siyang kakaiba. Huminto si Mang Cardo. Nang ibalik niya ang flashlight, isang paldangang uniporma ang lumitaw mula sa kadiliman. Isang dalagang nakayuko at walang malay. Dali-dali siyang lumapit at inalok ang balikat nito, ngunit wala itong reaksyon. Sa kamayng dalaga, mahigpit pa rin niyang hawak ang isang maliit na kahon na maganda ang pakakabalot sa isang ribon. Sa card na nakakabit dito, ang mga salitang "Maligayang karawan, kuya" ay bahagyang naburangang ulan. Matapos ang tawag ni Mang Chardo, sunod-sunod na dumating ang masasakyan ng pulis at ambulansya. Ngunit, ang tanging nakumpirma ngang magkaparamedik ay isang katawang wala ng buhay. Habang ang pula at asul na ilaw nga sasakyan ay salit-salit na nagbibigay kulay sa makitit na eskinita, ang makapitbahay na sumilip sa kanilang nga bintana ay nabalot sa mabigat na katahimikan.
Pagdating sa lugar ni Gana Krimeng, agad na inilibot ni Detective David de Santos ang kaniyang gimigamata. At bigla siyang giuminto. May 200 metro lamang mula sa kinabuburolan ng dalaga, isang tarangkahan ng bahay ang maliwanag na bukas. Kalaunan, nakumpirma na iyon pala ang bahay ng biktima. Isang trahedya na nangyari sa mismong tapat ng kanilang tahanan. Matagal na tinitigan ni Detective Santos ang 200 metrong distansya na iyon. Nagsimula ang paunang pagsusuring ng scene of the crime operatives. Soko. Ngunit, ang resulta ay ikinagulat ng mga investigador. Walang malinaw na bakas ng paglaban. Walang indikasyon ng pagnanakaw. Bukod sa fingerprints ang biktima, wala nang iba pang nakita. Ang lugar ay sobrang linis. Hindi ito isang krimen dahil sa pagnanakaw o isang aksidenteng nagresulta mula sa alitan. Tila isang gawaing planado at maingat na isinagawa upang walang maiwang bakas. Nang makilala ang biktima, dumating sa lugar ang kanyang ina, si Aling Elena. Humahagulgol habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak, nanginginig niyang inilabas ang kanyang cellphone sa harap ni Detective Santos. Iyon ang huling text mula sa kanyang anak. Pupunta ako sa eskwelahan ni Kuya. Makita tayo mamayang gabi. Nang makita ng maimbestigador ang oras kung kailan ipinadala ang text, mas lalong bumigat ang hangin. Ang agwat sa pagitan ng oras ng text at tinatayang oras ng pagkamatay ay halos 40 minuto lamang. Ang dalaga ay pinaslang pagkatapos niyang magpaalam sa kanyang ina na malapit na siyang umuwi. Sinubukan ng investigation team na buuin muli ang mapangyayari sa maikling ruta mula sa eskwelahan hanggang sa bahay, bawat segundo. Ngunit, agad silang sumalungat sa pader. Ang CCTV sa eskinita ay naputulan ng kabel 2 buwan na ang nakalipas dahil sa isang construction project at hindi na naayos. Walang anumang nai-record. Ang tanging maaring nakakita sa makapangyayari ay isang matandang babay, si Aling Sion, na nagtitinda sa isang maliit na kariton sa malapit. Ngunit ayon sa kanya, maaga siyang umuwi ng araw na iyon dahil matumal ang benta. Walang saksi, walang video. Nang maoras na iyon, ang kapatid ng biktima, si Miguel Reyes, ay nasa Maynila. Ayon sa kanya, buong araw siyang nag-aral sa library ng isang universidad. Gabi na nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatayng kanyang kapatid at agad na sumakay ngang bus pauwi. Gumuho ang mundo ni Miguel sa harap ngang kanilang tarangkahan. Ang buong pamilya at mga kapitbahay ay nakasaksi sa kanyang pagdadalamhati. Isang mag-aral sa isang tanyag na universidad, siya Angie pinagmamalaki ng buong lugar. Lahat ay naawa sa kanya. Sa kabila ng kanyang piyati, si Miguel mismo ang nag-imprenta at namigay ng missing person flyer at kusang loob na nag-organisa ng isang search party. Sabi nga kapitbahay. Napakabuting anak, habang nalulungkot para sa kanya. Lumabas ang resulta ng autopsy. Ang sanhing pagkamatay ay asphyxia due to laryngeal pressure. May isang karagdagang detalye. Hinarap ng biktima ang salarin ng malapitan. Hindi ito isang pag-atake mula sa likuran. Posibleng kilalang ang biktima ang salarin dahil hindi siya nagpakita ng pag-ingat. Ang investigasyon ay natural na tumutok sa teoryang kilalang ang biktima ang salarin. Ngunit, sa mapanahong iyon, isang lokal na online news outlet ang nanguna. Isang sensational na artikulo na nagpapakalat ng posibilidad ng isang random act of violence. Mabilis na kumalat ang hindi pa kumpirmadong balita, at ang opinyon ng publiko ay agad na naliga. Ang ideya na isang estranghero na naglalakad sa eskinita ang may gawa ay tumatak sa isipan ng matao. Hindi nagpadala si Detective Santos sa balitang iyon. Ang kanyang atensyon ay nasa ibang bagay. Ang regalong pangkarawan na hindi binitiwan ng biktima hanggang sa huli. Hanggang sa sandaling ang kanyang kamatayan, hindi binitiwan ng dalaga ang kahon. Ngunit, ang katotohanan ang regalo ay para sa kanyang kuya ay hindi nagbigay ng anumang hinala sa puntong ito. Sa halip, ito ay itinuring na isang patunay ng kanyang pagmamahal sa kapatid. Si Detective Santos ay mayroon ding anak na babay, na halos kasing edad ng biktima. Sa harap ng lugar kung saan natakbuhan ang dalaga malapit sa kanyang tahanan, alam ni Detective Santos sa kanyang sarili na hindi niya basta-basta bibitawan ang kasong ito. Kahit natanungin ang guro at mga kaibigan ni Maria, isa lang ang kanilang sagot. Isang tahimik, hindi marunong makipag-away, at mapakmahal na bata. Walang sinuman ang makaisip na may magagalit sa kanya. Gabi na. Maingat na inilagay ni Detective Santos sa isang evidence bag ang regalong pangkarawan na hindi na nakarating sa dapat nitong pagbigyan. Nangako siya sa kanyang sarili na hahanapin niya ang salarin. At doon nagsimula ang mahaba at madilim na unang kabanatang ng kaso. Isang linggo matapos ang insidente, nang humupa na ang unang pagkabigla, bumalik sa simula ang investigation team.
Isang masusing pagsisiyasat sa lahat ng taong huling nakausap o nakasalamuhangang biktima. Habang pinapakitit ang listahan, isang pangalan ang nakagaw ng pansin ng team. Ang nag-iisang tao na ang ruta, ay tumukma sa ruta ni Maria noong araw ng insidente, ang kanyang kapatid na si Miguel Reyes. Bago mamatay, nag-iwan si Maria ng text na pupunta siya sa eskwelahan ng kanyang kuya. Sinimulan ng team na, i-verify ang alibi ni Miguel. Kusanglop na ibinigay ni Miguel ang kanyang nga records. Isang entry log mula sa universidad na nagpapatunay na nasa loob siyang library noong araw ng insidente. Ang oras ng pagtap ng kanyang ID at ang record ng kanyang upuan ay makatukma. Kung isipin ang distansya sa pagitan ng library sa Maynila at ang lugar ng krimen, mahirap paniwalaan na nandun siya sa pinangyarihan. Pansamantalang inalis ang team si Miguel sa listahan ng mga suspek. Ngunit, habang tinitiklop ni Detective Santos ang mga dokumento, isang bagay ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Mayroong isang kakatuwang akwat sa entry log ni Miguel. Isang beses siyang naktap ng ID sa umaga, pagkatapos ay walang record sa buong hapon, at muling naktap lang sa gabi. Nang tanungin ito ni Detective Santos, tila hindi ito pinansin ng pamunuan ng library. Ayon sa kanila, kapag nakapasok na, at nakakuha ng upuan sa library, karaniwan na ang manatili doon buong araw para mag-aral, kaya hindi na kailangan pang magtap muling ID. Makatuwiran ang paliwanag. Pinalampas muna ito ni Detective Santos. Ngunit, isinulat niya ang tungkol sa akwat na iyon sa isang sulok ng kanyang notebook. Sa mga panahong iyon, ang investigasyon ay napunta sa maling direksyon. Isang lalaking may dating rekord sa pulisya, si Pedro Totoy Suarez, na nangungupahan sa isang apartment sa Eskinita, ang napagbintangan. Nahuli siya sa CCTV ang isang kalapit na tindahan na naglalakat-lakat sa Eskinita noong gabi ang insidente. Mayroon siyang 3 dating kaso ng pagnanakaw at walang malinaw na alibi. Sa interogasyon, pabago-bago ang kanyang magapahayag. Dahil dito, lalo siyang pinahinalaan. Mabilis siyang itinuro ang lokal na media bilang pangunahing suspek, at agad na nag-alap ang opinyon ng publiko. Nakaroon pa ang kaguluhan ng puntahan ng ngagalit na residente ang bahay ni Pedro. Lahat ay kumbinsido na siya ang salarin. Ngunit, ang investigation team ay naharap sa ibang problema. Matapos ang magdamag na interogasyon tungkol sa alibi ni Pedro, isang hindi inaasahang katotohanan ang lumabas. Noong oras ng krimen, nagnanakaw pala siya sa ibang lugar. Ang krimen na iyon ay malinaw na nakuhanan ng ibang CCTV. Pinalaya si Pedro mula sa kasong pagpatay. Ang buong investigasyon ay bumalik sa simula. Ang problema ay ang oras. Habang hinahabol nila ang maling tao, nasayang ang napakahalagang 72 oras ang paunang investigasyon. Sa mapanahong iyon, ilang beses umulan, at maraming investigador ang pabalik-balik sa lugar. Ang microscopic evidence na naiwan sa lugar ay nasira ng ulan at ng taong dumadaan, kaya nawalan na itong halaga. Ang kritikal na ebidensya na dapat sana ay nakuha sa simula pa lang ay nawala na. Samantala, matapos ang libing ng kanyang kapatid, bumalik si Miguel sa Maynila. Bago umalis, nag-iwan siya nga salitang ng pagsisisi sa mga investigador. Sinabi niya na kung binantayan lang niya ang kanyang kapatid, hindi sana nangyari ang trahedya. Dahil sa kanyang namumulang nga mata, walang sinuman sa team ang nahinala sa kanya. Iniwan ni Miguel ang isang imahe ang isang perpektong kuya. Ngunit, sa isipan ni Detective Santos, hindi mawala ang agwat ng kalahating araw na iyon. Matapos ang ilang araw na pag-iisip, nagpasya siyang personal na tingnan ang CCTV ang library. Gusto niyang makita kung talagang nakaupo si Miguel sa kanyang upuan sa buong oras na iyon. Ngunit, dito siya nakaharap sa isang hindi inaasahang hadlang. Ang CCTV ang library ay hindi direktang pinamamahalaan ng universidad. Ito ay isang sistema na hiwalay na pinamamahalan ng isang third-party facility management company. Maging ang universidad ay hindi alam ito ng husto, at hindi naituro kay Detective Santos ang tamang paraan para makuha ang video. Kahit gusto niyang tingnan, hindi niya magawa. Sa puntong ito, maingat na nagbigay ng opinyon ang kanyang kasamang investigador, si Katrina Morales. Ang isang ID tap, sa huli, ay nagpapatunay lamang na ang card ay ginamit sa oras na iyon. Hindi nito ginagarantiya na ang taong gumamit ng card ay ang may-ari mismo. Itinuro ni Katrina ang posibilidad na may ibang gumamit ng card para sa kanya. Posible ang teoryang ito. Ngunit, walang ebidensya na susuporta rito. Ang hinala, lamang ay hindi sapat para makaroon ng bigat sa isang case conference. Higit sa lahat, ang mismong pagkatao ni Miguel ay nagpapahina sa anumang hinala. Ang kanyang magalang na kilos. Ang kanyang pagiging mag-aral sa isang tanyak na universidad,
Ang kanyang pagiyak sa pakawalang ng kapatid lahat ng ito ay nagsilbing pananggalaban sa anumang hinala. Sa loob ng investigation team, mayroong isang paniniwala na labis na ang pahinala sa isang kapatid, lalo na sa isang kagalang-galang na binata. Itinuturing itong pag-aakusa sa isang nagluluksa na pamilya, kaya hindi ito basta-basta mapag-usapan. Lihim na kinuwenta ni Detective Santos. Ang biyahe mula Maynila patungo sa lugar ng krimen ay halos 3 oras. Ang kalahating araw ay sapat na para sa isang biyaheng pabalik-balik. Maktap ng kart sa umaga, bumaba para gawin ang krimen, at bumalik bago maktap muli sa gabi. Sa teorya, sapat ang kalahating araw na agwat na iyon. Tahimik na isinulat ni Detective Santos ang kalkulasyong ito sa kanyang notebook. Ngunit, hanggang doon na lang. Walang ebidensya kahit saan na susuporta sa teoryang ito. Walang ebidensya, tanging hinala lamang. Habang lumilipas ang panahon, nawalan ng lakas ang investigasyon. Sa huli, nagpasya ang investigation headquarters na bawasan ang kanilang operasyon. Ang mataw ay, isa-isang inilipat sa ibang makaso, at unti-unting nawala ang interes sa kaso ni Maria. Itinulak ni Detective Santos ang file ni Miguel sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang cabinet. Ngunit, alam niya. Darating ang araw na muli niyang bubuksan ang file na ito. Ang pakiramdam na iyon ay hindi basta-basta nawala. 3 taon ang lumipas matapos ituring na cold case ang insidente. Sa huli, walang kritikal na ebidensya ang lumabas. Ang kaso ni Maria ay opisyal na inilagay sa kategorya ng long-term unsolved cases. Binuwag ang investigation team, at ang makapal na case file ay inilipat sa bodega ng cold case unit ng rehiyon. Unti-anting na alikabukan ang file na nakatago sa kabinet. Ngunit, sa mapanahong iyon, isang batas ang nabago. Isang batas na nag-aalis sa 15 taong statute of limitations para sa kasong pagpatay. Gaano man katagal ang lumipas, ang isang pumatay ay maari nang maparusahan. Ang kaso ni Maria ay napasailalim din sa batas na ito. Tapos na ang panahon kung saan ang oras ay nasa panig ng salarin. Bagamat walang kumansin sa simula, ang pagbabagong ito ay magiging isang matibay na pundasyon para sa muling pagbubukas ng investigasyon. Samantala, ang naiwang pamilya ay unti-unting gumuho. Hindi magawang burahin ng ina ni Maria, si Aling Elena, ang huling text ng kanyang anak. Pupunta ako sa eskwelahan ni Kuya. Makita tayo mamayang gabi. Araw-araw niyang tinitingnan ang text. At kung minsan ay hindi niya namamalaya na naglalakat na pala siya sa eskinita kung saan natakbuhan ang kanyang anak. Habang kinakain ng sakit ang kanyang puso, unti-unting humina ang kalusugan ni Aling Elena. Ang ama naman ay nagsimulang umasa sa alak. Isang dating normal na pamilya ay tahimik na nawawasak. Ang lugar ay tumanda kasama nila. Ang demolisyon ay patuloy na naantala, at dumami ang gamagabandonadong bahay sa eskinita. Habang isa-isang umaalis ang natao, ang bahay ni Maria ay nanatili sa lugar. Pinanatili ni Aling Elena ang silit ng kanyang anak. Wala siyang magawang alisin. Sa kabilang banda, iba si Miguel. Ipinagmamalaki pa rin niya ang kanyang pagiging graduate mula sa isang tanyak na universidad. Hindi nagtagal, nakarating ang balita na nag-intern siya sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Sa isang pamilyang gumuho, si Miguel ang tanging pag-asa at yaman. Para sa mga magulang na halos nawalan ng sarili dahil sa pagkawalang anak na babae, ang anak na lalaki ang huling liwanag na natitira. Tuwing may okasyon, umuwi si Miguel. At sa harap ng larawan ng kanyang kapatid, siya ang pinakamatinding umiyak. Sabi ng makamag-anak, saan ka makakakita ng ganyang kabuting anak, na kahit nawalan ng kapatid ay lumaking matino? Tinanggap ni Miguel ang lahat ng papuri. Ngunit, kapag wala na ang nakamera at ang ngamatang tao, iba ang mukha ni Miguel. Mahigpit niyang isinasara ang pintong ang silit ni Maria. Kapag sinusubukan ng kanyang ina na ayusin ang magamit ng kapatid, galit siyang humaharang. Akala ni Aling Elena, dahil lang ito sa sobrang pakamis ng anak sa kapatid. Hindi niya naisip na sa silit na iyon, o sa mga gamit na iyon, ay mayroong isang bagay na gustong itago ni Miguel. Sa Maynila, ibang buhay ang ginagalaw ni Miguel. Mayroon siyang girlfriend na nakilala siya bilang isang mag-aral sa isang tanyak na universidad. Ganun din ang tingin sa kanyang-kanyang nga kasamahan sa trabaho. Ang problema ay kapag napag-usapan na ang tungkol sa eskwelahan. Kapag may nagtanong tungkol sa kampus o sa mga kaklase, mabilis na iniiba ni Miguel ang usapan. Palagi siyang umiwas sa matiyak na tanong. Ganon niya pinananatili ang kanyang buhay na binuo sa kasinungalingan. Ang totoo ay ito. 4 na taon na ang nakalipas, hindi man lang nakapasa si Miguel sa universidad na iyon. Kahit na nag-aral siyang muli, hindi niya naabot ang pangarap na universidad.
Dahil hindi niya kayang biguin ang inaasahan ng kanyang nga magulang at ang pagiging pride ng kanilang lugar, gumawa siya ng isang kahindik-hindik na desisyon. Pineke niya ang kanyang student ID at transcript of records. At sa ilalim ng pangalang tuition fee, kinuha niya ang perang kanyang nga magulang. Habang kumukuha ng pera para sa isang eskwelahang hindi naman niya pinapasukan, binuo niya ang isang perpektong dobleng buhay. Isang mag-aral sa isang tanyak na universidad na hindi pinahihinalaan ng sinuman. Iyon ang maskarang handang ipaglaban ni Miguel hanggang kamatayan. May isang taong tumulong sa paggawa ng maskarang iyon. Si Mang Nestor, isang taga-imprenta. Siya ang gumawa ng pekeng student ID at transcript, at hawak niya sa palat ang kahinaan ni Miguel. Kinwenta ni Mang Nestor na ang sikretong ito ay magiging malaking pera balang araw. Kaya hindi niya pinutol ang ugnayan kay Miguel at lihim na pinanatili ito. Isang barahan na ilalabas niya kapag dumating na ang tamang panahon. At dito, may isang katotohanan na walang nakakalam. Ang sagot kung bakit kailangang mamatay ni Maria. Ilang araw bago ang karawan ng kanyang kuya, ang mabait na kapatid ay nagipon ng pera mula sa kanyang part-time job sa isang convenience store para makabili ng regalo. At gusto niya itong personal na ibigay. Nang hindi nagsasabi sa kanyang nga magulang, nagpunta si Maria sa Maynila para sorpresahin ang kanyang kuya sa eskwelahan. Ngunit, hindi ang kanyang kuya na pagbibigyan niyang regalo ang kanyang natakpuan. Sa Information Desk, sa Academic Record, walang panggalong ng kanyang kuya. Walang estudyantang nangyanggalang Miguel Reyes sa Universidad na iyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria na mayroong isang malaking mali. Ngunit, ang mabait na kapatid ay hindi nagalit sa kanyang kuya. Sa halip, nag-alala siya. May nangyari kaya sa kuya ko? Baka may problema siya? Sa kanyang purong puso, nagpasya si Mariang maingat na tanungin ang kanyang kuya. Hindi niya alam na ang maingat na paglapit na iyon ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. At sa loob ng mahabang panahon, walang sinuman ang nakakaalam ng katotohanan ito. Si Detective Santos, na inilipat sa Cold Case Unit, ay hindi binitiwan ang kasong ito kahit na lumipas na ang 3 taon. Sa gitna ng maraming ma-file ng cold cases, madalas niyang binubuklat ang file ni Maria. Ang larawan ng regalong pangkarawan sa evidence bag na hindi na nakarating sa may-ari sa tuwing nakikita ito ni Detective Santos, bumibigat ang kanyang dibdib. Habang muling binabasa ang mga lumang tala, pilit niyang hinahanap ang pirasong maaring nakaligtaan niya. Tinulungan din siya ang kanyang kasamang si Katrina. Muli nilang inayos ang listahan ng mga ebidensyang hindi pa nasusuri nun. Sa prosesong ito, isang bagay ang nakumpirma ni Katrina, ang ribon at ang kahon na nakuha sa lugar ng krimen ay buo pa rin at nakatago sa bodega ng ebidensya. Halos 4 na taon na ang lumipas, ngunit ang mabagay na iyon ay naroon pa rin. Habang nalilimutan ng mundo ang kaso, ang pekeng buhay ni Miguel ay lalong tumitibay. Graduateng isang tanyak na universidad, intern sa isang malaking kumpanya, isang mabuting anak ang maskara ay tila perpekto na. Ngunit, isang bagay na mabilis niyang itinago 4 na taon na ang nakalipas ay tahimik na nahihintay sa isang malalim na sulok ng lumang aparador. Nahihintay ito sa araw na muli itong lilitaw. Makalipas ang 1 pang taon, taksibuangan 2018. Sa wakas, nakumpirma na ang demolisyon sa kanilang lugar. Nang maging pinal na ang desisyon na ilang taon nang naantala, hindi na maaring manatili pa si Aling Elena sa bahay na iyon. Nagpasya siyang lumipat at sinimulan ang isang gawain na matagal na niyang ipinakpaliban. Ang pag-ayos ng silid ni Maria na mahigpit na isinarang ang kanyang anak na lalaki, at ang dating silid ni Miguel. Habang nag-aayos ang aparador sa silid ni Miguel, biglang huminto ang kamay ni Aling Elena. Sa loop, sa pinakamalalim na sulok malapit sa kisame, may naramdaman siyang isang bagay. Isang lumang sobre na makailang ulit na binalutan ng tape. May amoy itong alikabok, tipikal ng isang bagay na matagal nang itinago. Sa isang kakaibang pakiramdam, nanginginig na tinanggal ni Aling Elena ang tap. Ang laman ng sobre ay mga bagay na hindi niya kailanman naisip. Isang pekeng ID ng universidad na napakagaling ng pagkakagawa. Isang pekeng transcript of records. At sa ilalim nito, isang sulat ng pagpapatalsik. Isang sulat na may petsang 4 na taon na ang nakalipas, na nagsasabing kinansela ang kanyang admission at siya ay pinatalsik na. Napaupo si Aling Elena. Ang dobleng buhay ng kanyang anak, ang pagiging mag-aral sa isang tanyak na universidad na ipinagmamalaki ng buong pamilya lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi kailanman nag-aral ang kanyang anak sa universidad na iyon. Sa loob ng sobre, may iba pang ngebakas. Isang maliit na memo na naglalaman ng detalye tungkol sa pagpapagawa ng pekeng dokumento. At isang piraso ang papel na may bahagi ng pangalan ng isang imprenta. Isang pahiwatig na hindi ito ginawa ni Miguel ng mag-isa. May kasapwat siya.
Sa gitna ng pakabigla, isang bagay na sinabi ng kanyang anak na babay nun ang biglang pumasok sa isipan ni Aling Elena. Isang bagay na sinabi ni Maria bago siya mamatay. Nagpunta ako sa eskwelahan ni Kuya. Noon inakala niyang simpleng pagbisita lang iyon. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan ng salitang iyon. Nagpunta ang kanyang anak sa eskwelahan ng kuya niya, at doon, may nakita siya. Ang pagkamatay ng kanyang anak at ang kasinungalingan ng kanyang anak na lalaki ay nagsimulang magduktong sa isang nakakakilabot na hinala. Nanginginig ang buong katawan ni Aling Elena. Ilang araw siyang nakasakit. Takot siyang harapin ang katotohanan. Ngunit, sa tuwing naalala niya ang mukha ng kanyang anak na babay, hindi niya ito kayang talikuran. Sa huli, nanginginig niyang kinuha ang telepono. Hinanap niya si Detective Santos ng Cold Case Unit. Hindi nagtagal, makaharap na sila, at nasa gitna nila ang sobre. Ang matanong na kinimkim ni Detective Santos 4 na taon na ang nakalipas ay muling nabuhay. Agad na kumilos si Detective Santos. Ipinasuri niya ang ngapekeng dokumento. At sa kanyang isipan, inulit niya ang isang katotohanan. Wala ng statute of limitations para sa kasong pagpatay. Wala ng dahilan para magmadali. Gaano man katagal, kaya na nilang alamin ang lahat. Sa halip, ito na ang pagkakataon para buksan muli ang kaso mula sa simula. Sinimulan ni Detective Santos ang muling pag-imbestiga. Ngunit, may isang bagay na humahadlang, ang oras. Malapit na ang demolisyon. Ang eskinita kung saan nangyari ang krimen, ang lumang bahay kung saan itinago ni Miguel ang mga pekeng dokumento lahat ay malapit ng gibain. Kung mawala ang lugar, hindi na magiging possible ang muling pagsusuri at pagkuha ng ebidensya. Nawala man ang statute of limitations, ang demolition naman ang nagbigay ng bagong deadline. Kailangan nilang makuha ang lahat bago mangyari iyon. Unang nagtagumpay si Katrina. Muli niyang hinanap ang video ang library na 4 na taon na ang nakalipas ay hindi man lang nila nakuha. Akala nila, nabura na ang video. Ngunit, iba ang natuklasan ni Katrina. Hindi ito nabura. Ang orihinal na kopya ay nanatili sa server ng third-party facility management company. 4 na taon na ang nakalipas, hindi alam ng universidad na mayroon pala nito, kaya hindi nila naipaalam sa pulisya. Ang maimahe mula sa araw na iyon ay muling mabubuhay. Sa prosesong ito, isang tao ang lumitaw bilang saksi. Si Marco, isang estudyanteng kasabay ni Miguel sa library noon. Nang tanungin ni Detective Santos ang kanyang naalaala, isang eksena ang naisip ni Marco. Nung araw na iyon, pinakiusapan siya ni Miguel na bantayan sandali ang kanyang upuan. Ipinagkatiwala pa nito sa kanya ang student ID at umalis. Isang simpleng pabor na hindi niya pinag-isipan. Ngayon lang niya naintindihan ang kahulugan ng simpleng pabor na iyon. Ang kalahating araw na pagbabantay niya sa upuan ay isang alibi para sa kasong pagpatay sa kapatid ni Miguel. Namutla ang mukha ni Marco. Habang binabantayan niya ang upuan, ang card ni Miguel ay narehistrong nasa loob ng library kahit nawala naman doon si Miguel. Dahil sa testimonya na ito, ang perpektong alibi na tumagal ngang 4 na taon ay nakaroon ng unang lamat. Agad na muling sinuri ni Detective Santos ang posibilidad ng paglalakbay noong araw ng insidente. Ang resulta ng simulation ay nakakakilabot na tumukma. Maktap ng card sa umaga, sumakay ng bus, gawin ang krimen, at bumalik para maktap muli sa gabi. Ang ruta ay eksaktong akma sa kalahating araw na akwat na iyon. Ang kalkulasyong isinulat ni Detective Santos sa kanyang notebook 4 na taon na ang nakalipas ay sa wakas ay nabuhay. Samantala, sa pag-follow up sa imprenta na nabanggit sa memo, natukoy ang pagkakakilanlan ng gumawa ng pekeng dokumento, si Mang Nestor. Lihim na sinimulan ng team ang surveillance sa kanya. Ang isa pang kamay na sumuporta sa kasinungalingan ay unti-unti nang napasok sa kanilang bitag. At sa huli, gumawa ang isang kritikal na desisyon ang Cold Case Unit. Ang regalong pangkarawan ni Maria at ang ribon, na buwang-buwapang nakatago, sa bodega ng ebidensya, ay muling susuriin gamit ang pinakabagong teknolohiya. Hinanap ng mga forensic expert ang bahaging hindi kontaminado at sinuri ang loop ng buhol ng ribon. Dun, nagtagumpay silang makakuha ang isang napakaliit na sample. Ang isang bakas na hindi matakbuhan 4 na taon na ang nakalipas ay malapit ng magsalita dahil sa makabagong teknolohiya. Ang sample ay agad na ipinadala sa crime lab para sa masusing pagsusuri. Ang mangipin ng investigasyon na huminto ay muling nagsimulang umikot matapos ang 4 na taon. Sa huli, isang dokumento ang inihanda ni Detective Santos. Isang supuena para kay Miguel Reyes, na nagpapatuloy sa kanyang normal na buhay sa Maynila. Sa wakas, handa na silang harapin siya ng direkta. 10 araw matapos dumating ang supuena, bumukas ang pinto ng interrogation room at pumasok si Miguel.
Walang ipinagbago sa kanyang hitsura mula 4 na taon na ang nakalipas. Kalmado at kontrolado. Kahit na ilapak ni Detective Santos ang pekeng student ID at ang sulat ng pagpapatalsik sa mesa, walang bahid ng pagbabago sa ekspresyon ni Miguel. Kalmado siyang nagsalita, nahihiya lang daw siya na hindi siya nakapasa sa tanyak na universidad. Nagpatuloy lang daw siya sa kasinungalingan dahil ayaw niyang biguin ang kanyang nga magulang, wala raw itong kinalaman sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Mahigpit niyang pinahiwalay ang kasalanan ng pamameke at ang kasalanan ng pagpatay. Sa halip, iginit pa ni Miguel na siya ang biktima. Maliman ang pamameke, hindi raw makatarungan na ituring siyang isang mamamatay tao dahil dito. Nagpatuloy pa siya. Sinimulan niyang ipakalat sa lokal na media ang salitang isang investigasyon na muling pumapatay sa namatay na kapatid. Isang frame na nagsasabing isang malupit na investigasyon na nag-aakusa sa pamilya ng biktima. Isang kalkuladong hakbang para makuha ang simpatya ng publiko. Naguluhan ang mga magulang ni Miguel. Matapos mawalan ng anak na babae, hindi nila kayang mawalan pa ang anak na lalaki. Sa simula, kinampihan ng ama ang kanyang anak. Ngunit, iba si Aling Elena. Ang huling text ng kanyang anak at ang napekeng dokumento mula sa aparador ang dalawang bagay na ito ay patuloy na nagduduktong sa kanyang isipan. Sa pagitan ng kagustuhang maniwala sa kanyang anak at nang hinalang maaring siya nga ang pumatay sa kanyang kapatid, hindi makatulog si Aling Elena gabi-gabi. Mabilis ang depensa ni Miguel. Kumuha siya niya isang magaling na abogado. Matalino ang abogado. Ipinaglaban niya ang pagiging kapanipaniwalang alibi sa library at tinutulan ang ebidensya mula sa ribon, sinasabing posibleng kontaminado ito dahil 4 na taon na ang nakalipas. Nagtayo siya ng isang matibay na legal na depensa para hindi basta-basta makasuhan ng prosekusyon. May isang partikular na panangga na inihanda ng abogado para sa kaso kung saan makita ang DNA ni Miguel sa ribon. Ang argumento ay, kahit na makita ang kanyang DNA, ito ay dahil regalo ito para sa kanya, kaya natural lang na mahawakan niya ito sa bahay. Ginamit niya ang relasyon ng pamilya bilang panangga para pahinain ang kahulugan ng anumang ebidensya. At sa totoo lang, ito ay isang matibay na argumento. Sinubukan din ng abogado na makuha ang simpatya ng publiko. Sa mapanayam sa media, patuloy niyang ipinakalat ang frame na inaakusahan ang isang miyembro ng pamilya batay lamang sa circumstantial evidence. Ang ilang bahagyang publiko ay nagsimulang makisimpatya kay Miguel. Ang oras ay wala sa panig ng investigation team. Araw-araw, papalapit ang araw ng demolisyon. Ang lugar ng krimen at ang lumang bahay ni Miguel ay malapit ng mawala. Sa ilalim ng presyur na makuha ang kritikal na ebidensya bago mangyari iyon, nagtrabaho ang team araw at gabi. Sa mga sandaling iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Mang Nestor, ang taga-imprenta na gumawa ng pekeng dokumento, ay nakialam. Nang mapansin niyang napapaligiran na si Miguel, lumapit siya dito sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. Humingi siya ng malaking halaga bilang kapalit ng kanyang pananahimik. Alam niyang kapag inamin niya ang pamamake, tapos na si Miguel. Ang kahinaan ni Miguel na hawak niya ay gusto na niyang gawing pera. Kinaskas ni Miguel ang lahat ng natitira niyang pera para patahimikin si Mang Nestor, ngunit, hindi ganon kasimple si Mang Nestor. Dahil sa pagiging sakim, mas malaking pakinabang ang kanyang hinangat. Habang kumukuha ng pera mula kay Miguel, lihim din siyang nagbibigay ng impormasyon sa investigation team. Isang dobleng laro para makuha ang pinakamalaking pakinabang. Ngunit, hindi niya alam na ang tusong kalkulasyon na iyon ang magiging hukay niya. Hindi pinalampas ni Detective Santos ang pagkakataong ito. Ginamit niya ang kahinaan ni Mang Nestor para kumbinsihin siya. Unti-unti, nakakuha sila ng nga pahayag tungkol sa kung kailan at paano ginawa ang nga pekeng dokumento. Sa mapahayag na iyon, isang kritikal na katotohanan ang lumabas. Mabilis na ipinagawa muli ni Miguel ang mapekeng dokumento ilang araw bago mamatay ang kanyang kapatid. Ang oras kung kailan nalaman ni Maria ang kasinungalingan ng kanyang kuya at ang oras kung kailan muling ipinagawa ni Miguel ang dokumento ay eksaktong nagtukma. Ang motibo ang krimen ay unti-unti nang nabubuo. Kinumpara ni Katrina ang mapahayag ni Mang Nestor at ang mangatawag sa telepono. Inayos niya ayon sa oras kung kailan at gaano kadalas nag-usap si Miguel at Mang Nestor. Unti-unti, sumisikip ang bitak, tila malapit na ang pag-aresto. Ngunit, hindi rin basta-basta sumuko ang panik ni Miguel. Diretsahang kinuwestiyon ng abogado ang pahayag ni Mang Nestor. Inakusahan niya itong nagsisinungaling para sa pra. At dahil mayroon ng ebidensya na humingi ng pra si Mang Nestor kay Miguel, masakit ang atakeng iyon. Sa huli, lahat ay bumalik sa isang bagay. Ang ribon.
Isang hindi matitinak na ebidensya na magpapatunay na kasinungalingan ang alibi ni Miguel. Iyon ang kailangan nila. Ngunit, hindi pa lumalabas ang resulta. NG, muling pagsusuri sa ribon mula sa Crime Lab. Habang papalapit ang araw ng demolisyon, pumasok ang team sa isang desperadong pakikipaglaban sa oras habang hinihintay ang sagot mula sa Crime Lab. Kailangan nilang makuha ang huling piraso bago mawala ang lahat. Isang araw. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri sa ribon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap at mula pa sa kanilang panig. Si Marco, ang pangunahing saksi na sisira sa alibi ni Miguel, ay biglang nagbagong isip. Sinimulan niyang sabihin na hindi na niya sigurado kung pinabantayan nga sa kanya ni Miguel ang upuan. Isang hakbang para bawiin ang kanyang naunang testimonya. Ang unang lamat na nakuhang team ay nanganganib na magsara muli. Naramdaman ni Detective Santos na mayroong isang bagay sa likod ng biglang pagbabago ng isip ni Marco. Nang simula nilang imbestigahan, agad na lumabas ang isang pahiwatig, kamakailan lang ay nakaroon ng malaking pera si Marco. At sa likod ng daloy ng pera, mayroong isang lihim na pakikipag-ugnayan mula sa abogado ni Miguel. Ang anino ngang panunuhol. Sinusubukan nilang gawing mapurol ang talim ng hustisya gamit ang pera. Ang nakamay ni Miguel ay umabot din kay Mang Nestor. Muli siyang nagpadala ng tao para i-pressure si Mang Nestor, isang banta para bawin ang kanyang nga sinabi. Ngunit, sa gitna ng pressure, iba ang naging kilos ni Mang Nestor. Lihim niyang nirecord ang kanilang mausapan na may kasamang banta bilang isang insurance para protektahan ang kanyang sarili. Sinubukan ni Miguel na gamitin si Mang Nestor, ngunit ginamit din ni Mang Nestor si Miguel. At duwan dumating ang pinakamasakit na balita. Ang pinakahihintay na resulta ng pagsusuri sa ribon. Ngunit, ang nilalaman ng ulat ay nakakadismaya. Ayon sa paunang sagot, dahil sa sobrang lit ng sample, hindi matukoy ang resulta. Ang sinulit ng pag-asa na muli nilang nakuha matapos ang 4 na taon ay tila namamatay sa kanilang harapan. Ang ribon na inaasahan nilang magiging huling ebidensya ay hindi nagsalita. Malapit na ang araw ng demolisyon. Dahil sa mga pangyayaring ito, naging kampante si Miguel at ang kanyang abogado. Sa interrogation room, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Miguel, na parabang nagsasabing malapit nang matapos ang lahat. Tiningnan niya ang mga investigador na parabang nanunuya. Kontaminado ang ebidensya, nagbago ang isip ang saksi, at malapit nang mawala ang lugar. Tila muling mananalo ang kanyang perpektong krimen. Sa gitnang kawalan kang pag-asa, ang huling taong nilapitan ni Detective Santos ay si Aling Elena. Muli siyang bumisita at nakiusap na tingnan muli ang mga naiwang gamit ng kanyang anak. Kahit na ilang beses na nilang tiningnan ito, kumapit si Detective Santos kahit sa hibla ng dayami. Inilabas ni Aling Elena ang kahon ng gagamit ni Maria na matagal na niyang hindi magawang buksan. At sa pinakailalimang kahon, isang lumang kwaderno ang lumabas. Isang diary na lihim na isinulat ni Maria bago siya mamatay. Nanginginig na ibinigay ito ni Aling Elena kay Detective Santos. Ang mga huling sandali ng kanyang anak, nasa unang pagkakataon matapos ang 4 na taon, ay mabubunyak na. Sa diary, malinaw na nakasulat ang damdamin ni Maria. Ang natala tungkol sa pag-ipon niya ngeng sahot mula sa part-time job para makabiling regalo para sa kaarawan ngeng kanyang kuya. Ang mabakas ang pag-iisip kung ano ang bibilhin, ang kaba kung magugustuhan ba ito ang kanyang kuya lahat ay nakasulat sa sulat kamay ang isang dalaga. At pagkatapos nito, isang kritikal na pangungusap, isang tala na nagsasabing nag-alala siya dahil nagpunta siya sa eskwelahan ng kanyang kuya ngunit wala doon ang pangalan nito. Sa huling pahina, nakasulat, may problema kaya si kuya. Siguro kailangan ko siyang kausapin ng masinsinan. Sa harap ng pangungusap na iyon, matagal na hindi nakapagsalita si Detective Santos. Hindi nagalit si Maria sa kanyang kuya. Hindi niya ito gustong ilantat. Nag-alala siya para sa kanya. Inisip niya kung may problema ba ang kanyang kuya, kung paano niya ito matutulungan. Ang purong pag-alala na iyon para sa kanyang kuya, ay naging isang malakas na circumstantial evidence na nagpapatunay na may motibo si Miguel. Kasabay nito, ito rin ang pinakamasakit na talaan ng pagtataksil sa kasong ito. Ang kapatid na nag-aalala para sa kanya pinatay ni Miguel dahil sa pag-aalala na iyon. Ang diary ay muling nagpaalap sa apoy ngang investigasyon. Dahil dito, lumakas ang loop ngang team at nakiusap sila sa crime lab. Formal silang humiling ng muling pagsusuri sa sample nga ribon, gamit ang isang bagong teknolohiya, ultra-sensitive DNA amplification. Isang teknolohiya na kayang makrekonstruk ngang DNA kahit mula sa napakaliit na sample, ito ang kanilang huling pag-asa. Ilang araw ang lumipas, dumating ang sagot mula sa crime lab. Iba na ngayon. Ang nakita sa loop N, buhol N ribbon ay hindi lang simpleng bakas N pahawak.
Ito ay compressed skin tissue na nayon sa direksyon ng isang malakas na pahila. At mayroon ding mga maliliit na bakas and dugo. Malinaw ang sinabi ng crime lab. Hindi ito maaring mangyari sa isang normal na pag-abutan ng regalo. Ito ay isang bakas na maaari lamang mangyari sa sandaling hinawakan at pinilit ang biktima. Ang argumentong natural lang na mahawakan dahil pamilyang abogado ay diretsahang winasak. Kasabay nito, isang pangpagbabago ang naganap. Si Marco, na nagbago ang isip dahil sa panunuhol. Nang malaman niyang maari siyang makasuhan dahil sa pagtanggap ng suhol at pagsisinungaling, nagbago ang kanyang isip. Hinarap niya ang katotohanan ang kahulugan ng kalahating araw na pagbabantay niya sa upuan, kung paano namatay ang isang inosenteng dalaga. Isinauli ni Marco ang prang tinanggap niya, at kusa siyang lumapit sa investigation team. Sinabi niyang muli siyang magpapatoto tungkol sa araw na iyon. Nakuha ni Detective Santos ang voluntaryong pahayag ni Marco. Kasabay nito, nakuha rin niya ang recording ng usapan nina Miguel at Mang Nestor. Ang manakalat na piraso ay isa-isa nang nakakatukma. Ang apoy na akala nila'y namatay na ay muling nag-alap. Ang pader ng perpektong krimen na pinaniniwalaan ni Miguel ay nagsimulang makarunang ngalamat mula sa lahat ng direksyon. Ilang araw na lang bago ang demolisyon, hawak ng ang team ang huling alas na wawakasan ang 4 na taong katahimikan. Oras na para higpitan ang huling bitak para kay Miguel. Nang araw na iyon, dumating sa team ang pinal na resulta mula sa crime lab. Ang DNA mula sa compressed skin tissue na nakuha sa loob ng buhol ng ribbon ay tumugma sa DNA ni Miguel. Isang solidong ebidensya. Ang pananggang inihanda ang abogado na natural lang na may DNA dahil pamilya ay gumuho. Hindi ito bakas ng normal na pahawak. Ito ay bakas ng pagpilit at paggamit ng dahas. Walang puwang para sa anumang dahilan. Sa wakas, isinukang ribbon ang katotohanang 4 na taon nitong kinimkim. Hindi nagtagal, lumabas ang pangalawang ebidensya. Ang narecover na video mula sa server ng library. Sa screen, malinaw na nakuhanan ang taong nakaupo sa upuan ni Miguel sa loob ng kalahating araw na iyon. Ngunit, hindi si Miguel ang taong iyon. Si Marco. Sa oras na natap ang card ni Miguel, si Marco pala ang nakaupo sa library. Ang buong katotohanan ng perpektong alibi ay malinaw na nakalantat sa screen. Binubuo na ni Detective Santos ang huling puzzle. Inihambing niya ang mga records ng bus, mga credit card transaction malapit sa lugar ng krimen. At dun, nabuo ang buong ruta ni Miguel sa araw na yon. Nagtap ng card sa library. Ipinakatiwala ang upuan kay Marco. Bumabang ang bus. Ginamit ang krimen. At bumalik para maktap ulit sa gabi. Ang teoryang isinulat ni Detective Santos sa kanyang notebook 4 na taon na ang nakalipas ay isa ng katotohanang suportado and ebidensya. Lahat ng nakalat na piraso ay nag-isa. Ang recording ni Mang Nestor, ang diary ni Maria, ang binaliktad na testimonya ni Marco, at ang DNA sa ribbon. Lahat ng ebidensyang ito ay bumuongang isang kumpletong larawan. Si Miguel ay nasa loop ng ang isang bitak na hindi na niya matatakasan. Pinagsama-sama ni Katrina ang lahat ng ebidensya sa isang chronological report ng krimen. Batay dito, sa wakas ay humiling ng ang arrest warrant ang prosekusyon. Isang araw bago dumating ang mga heavy equipment para sa demolisyon, madaling araw, pinasok ng team ang bahay ni Miguel sa Maynila. Ang sandaling ng pag-aresto sa kanya para sa kasong pagpatay siya na sa loop ng 4 na taon ay gumanap bilang isang perpektong nagluluksa. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang mga investigador, kasama ni Miguel ang kanyang girlfriend. Tulala niyang pinanood ang pag-aresto kay Miguel. Ang kanyang pagkatao bilang isang mag-aaral sa isang tanyak na universidad sa sandaling iyon, naintindihan niyang lahat ay kasinungalingan. Ang dobleng buhay na itinayo ni Miguel ay tuluyang gumuho ng madaling araw na iyon. Sa interrogation room, muling umupo si Miguel, ngunit nanatili pa hindi kalmado. Inilabas ni Detective Santos ang resulta ng DNA test mula sa ribbon. Hindi natinag si Miguel. Ipinakita ang video mula sa library. Itinanggi pa rin niya. Inilatag ang analisis ng kanyang ruta. Hanggang sa huli, hindi siya umamin. Ang perpektong maskara na isinuot niya sa loob ng 4 na taon ay hindi basta-basta natanggal kahit sa harap ng matibay na ebidensya. At duwan, inilabas ni Detective Santos ang huling alas. Ang diary ni Maria. Tahimik niyang binuksan ang kwaderno. At sinimulan niyang basahin ng malakas ang huling isinulat ni Maria. Nag-alala ako dahil wala ang panggalan ni Kuya sa eskwelahan. May problema kaya si Kuya? Siguro kailangan ko siyang kausapin ng masinsinan. Ang masalita ang isang, namatay na kapatid na nag-aalala para sa kanyang kuya na pumatay sa kanya. Habang ang nasalitang iyon ay umalingaw-ngaw sa interrogation room, ang matigas na mukha ni Miguel ay sa unang pagkakataon ay gumuho. Ang kanyang depensa, na hindi natinag ng ebidensya,
ay sa wakas ay nabasak ng isang linya ng purong pag-aalala mula sa kanyang kapatid. Yumuko siya. At sinimulan niyang ilabas ang kwentong 4 na taon niyang kinimkim. Sinabi niyang nang malaman ng kanyang kapatid ang kanyang kasinungalingan, pinuntahan siya nito. Hindi siya inaway ni Maria. Sa halip, inalok niya ang kanyang kamay at sinabing sabihin na nila ang totoo sa kanilang mamagulang at lutasin ito ng magkasama. Ang purong alok na iyon ang naging pinakamalaking takot para kay Miguel. Ang kanyang buhay na binuo sa kasinungalingan ay nanganganib na gumuho. Ang maskarang isang mag-aral sa isang tanyak na universidad ay malapit ng matanggal. Dahil sa takot, hinawakan niya ang kanyang kapatid sa eskinita. At sa maikling 200 metrong daan na iyon, ginawa niya ang isang bagay na hindi na mababawi. Kalmado niyang isinalaysay ang mga sumunod na pangyayari. Matapos ang krimen, bumalik siya sa Maynila na parabang walang nangyari at nagtap ngang kanyang ide para kumpletuhin ang kanyang alibi. At nang marinig ang balita tungkol sa pagkamatay ngang kanyang kapatid, na kunwari siyang nagulat at sumakay ngang unang buspawi para umiyak sa harap ngang kanilang tarangkahan. Doon nagsimula ang 4 na taong panlilinlang. Inamin niya na para lamang maprotektahan ang kanyang pekeng pagkatao, itinulak niya ang kanyang kapatid na lumapit sa kanya na may dalang regalong pinag-ipunan nito ngang ilang buwan. Sa labas ng interrogation room, narinig ni Aling Elena ang lahat. Ang katotohanang 4 na taon nang nakatago ay sa wakas ay nabunyag. Ang pumatay sa kanyang anak na babae ay walang iba kundi ang kanyang natitirang anak na lalaki, humagulgol si Aling Elena. Matapos mawalan ng anak na babae, ganito pa niya maiwawala ang kanyang anak na lalaki. Ang buong pamilya ay namatay sa pangalawang pagkakataon ng araw na iyon. Ilang araw ang lumipas, isang desisyon ang ginawa ni Aling Elena. Hindi siya pipirma sa anumang petisyon na humihingi ng mas magaan na parusa para sa kanyang anak. Bilang isang ina, ito ang pinakamasakit na desisyon. Ngunit, sa harap ng kawalang katarungan na dinanas ng kanyang anak na babae, pinili niyang talikuran ang kanyang anak na lalaki. Ang huling desisyon ng isang ina na isakripisyo ang buhay na anak para sa namatay na anak. Ang magkasapwat niya ay hindi rin nakaligtas. Si Marco na sumali sa panloloko, si Mang Nestor na sangkot sa pamemeke at pangingikil, lahat sila ay humarap sa batas. At ang prosekusyon, gamit ang batas na nagalis sa Statute of Limitations, ay sinampahan si Miguel ngang kasong pagpatay. Siya na naniwalang perpekto ang kanyang krimen ay walang awa na iniharap sa korte. Sa araw ang unang pagdinig, ang Miguel na nasa korte ay hindi na ang perpektong binata. Bilang kabayaran sa pagsakripisyo niya sa kanyang kapatid para protektahan ang isang pekeng buhay, isang mabigat na sentensya ang ipinataw sa kanya. Habang binabasa ang hato, ang kanyang kalmadong muha na tumagal ng 4 na taon ay tuluyang gumuho. Ang maskarangang isang mag-aral sa isang tanyak na universidad, ang balatkayongang isang mabuting anak wala nang natira. Tanging isang taong pumatay sa kanyang kapatid ang nakayuko. Ang nakasapwat sa kasalanan ay pinagbayaran din ang kanilang ginawa. Si Marco na sumali sa panloloko, si Mang Nestor na sangkot sa pamameke at pangingikil ang makamay na sumuporta, yumugyok, at ginamit ang kasinungalingan ni Miguel ay isa-isang pinagbayad. Ang lambat ng kasinungalingan na bumalot kay Miguel ay natapos lamang nang mabayaran ang lahat. Sa araw na naging pinal ang hatol, ginawa ni Detective Santos ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpaliban. Isinauli niya sa pamilya ang regalong pangkarawan ni Maria na 4 na taon nang nasalop ngang isang evidence bag. Ito rin ang pangakong binitiwan niya sa kanyang sarili sa simula pa lang ng kaso, ang pangakong hahanapin niya ang salarin. Sa wakas, natupad ni Detective Santos ang pangakong iyon. Tinanggap ni Aling Elena ang kahon. At dinalaw niya ang puntot ng kanyang anak. Ang regalo na salop ng 4 na taon ay hindi niya magawang buksan, maingat niyang binuksan sa harap ng kanyang anak. Nang tanggalin ang ribon at ang balot, isang maliit na bagay ang lumabas. Isang bagay na matagal nang gusto ang kanyang kuya. Alam ni Maria kung ano ang gusto ang kanyang kuya. Sa parang pinag-ipunan niya mula sa pagtatrabaho sa isang convenience store, iyon ang pinili niya. Ang regalong buong pusong inihanda ni Maria para sa kanyang kuya na pumatay sa kanya. Sa harap nito, tuluyang gumuho si Aling Elena. Yakap ang pusong hindi na naiparating ng niyang anak, matagal na umiyak ang ina. Ang pagmamahal na gustong ibigay ng niyang anak sa kuya nito ay nasa kamay na lamang ang ina. Ang katotohanang ang pumatay sa kanyang anak ay ang kanyang sariling anak na lalaki ay isang sugat na hindi na kailanman maghihilom para sa pamilya. Isang sugat na hindi mabubura kahit lumipas pa ang panahon. Ngunit, isang bagay ang malinaw. Ang kawalang katarungan na dinanas ni Maria ay sa wakas ay nailantad sa buong mundo. Ang katotohanang 4 na taon nang nakatago sa dilim ay nabunyag, at ang kanyang kaluluwa ay sa wakas ay nakatanggap ng kapayapaan. Mayroon ding isang taong natuto mula sa kasong ito.
Ang lokal na mamahayag na nagpakalat ng maling impormasyon sa simula. Huli na. Ngunit nagsulat siya ngang isang follow-up na artikulo na naglalaman ng katotohanan. Isang pag-amin sa kanyang pagkakamali na nagpapakita kung paano maaring maligaw ang isang kaso dahil sa isang padalos-dalos at hindi pa kumpirmadong frame. Si Detective Santos, na hindi binitiwan ang kaso, ay malapit ng magretiro. Kahit na natapos na ang kaso ni Maria, hindi niya iniwan ang bodega ng Cold Case Unit. Doon, marami pang makaso ang naghihintay na mabigyan ng pangalan. Tahimik na muling binuklat ni Detective Santos ang na-file ngang iba pang nakalimutang pangalan. Alam niyang mayroong dapat na makaalala. Sa kanyang tabi, nandun si Katrina. Ang nakababatang investigador ay nagpatuloy sa dedikasyon ng kanyang mentor. Ang pagtingin muli sa manakalimutang cold cases, ito ang naging misyon ni Katrina. Ang sinulit na hindi binitiwan ni Detective Santos ay siya na ngayon ang humahawak. Ang pagkamatay ng isang dalaga, 200 metro na lang ang layo mula sa kanyang tahanan, ay matagal na mananatili sa alaala ng tao. Kasama ang malamig na katotohanan, ang salarin ay ang pinakamalapit sa kanya, na ang kapatid na pinakakatiwalaan niya ang naging pinakamalapit na salarin. Ang perpektong, pecheng buhay, ang detalyadong alibi, lahat ay gumuho. Sa harap ng isang maliit na bakas sa loob ng isang buhol ng ribon at sa isang panahon kung saan wala ng takas sa batas, gaano man katagal itago, ang katotohanan ay laging hahanap ng paraan. Walang perpektong krimen sa mundo. Gaano man katagal ang lumipas, ang katotohanan ay laging lalabas. Ang kasong ito ay isang tahimik ngunit malinaw na patunay. Ang regalong pangkarawan na hindi na nakarating sa may-ari ay naging isang alaala na hindi na mamamatay sa kamay ng isang inang nangungulila. Hindi nagtagal, ang eskinita, na giniba para sa demolisyon, ay naging isang maliit na parke. Ang maresidenteng dumadaan doon ay tahimik na umaasang walang katulad na trahedya ang maulit, at sa lugar na iyon, tuwing gabi, isang ilaw ang sumisikat. Sa 200 metrong daan na hindi na narating ng isang dalaga, naroon na ngayon ang liwanag ng katotohanan.